Samantalahin natin yung panahon, baka pwedeng i-waterproofing. May waterproofing hanggat hindi maayos ang ibabaw ng bahay. Ito ng problema yung mga magagandang ilalagay natin sa ibaba. Mga karos, good morning po, good morning. Ayan na mga karos, kamusta po tayong lahat? So welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, July 8, araw po ng Miyerkules. Ayan mga karos, another day and another house improvement po para sa mga ongoing project. So project update tayo rito sa Lumina Homes Phase 5. Yan dito tayo ngayon sa New Leaf Subdivision Project at saka sa Anyana Bel Air West Project. Kaya ito mga karos, sasamahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Yun na. Yan, enjoy watching po. Let's go. Tara. Bali mga karos, nandito tayo sa Lumina Homes Phase 5. Magandang araw nga po pala kila client owner. Ayan na, ipinagpapatuloy natin dito yung finishing carpentry. Tapos yung slab repair and maintenance. Tapos mamaya may magpa-overtime po rito between 5 PM hanggang 8 AM po. 8 PM po pala. 8 AM hanggang umaga. Ayan. So may mga dala na po tayong mga materials dito para sa panimula po ng finishing paint para po dun sa mga barniz natin at saka sa mga cabinet. Yan, nahabol na lang po tayo ng mga kulang pa. So sa ngayon, hindi nyo pa nakikita yung ano rito, yung center light, tapos yung pinaka-riser ng cove ceiling, so wala pa siya. Tapos nagpahabol na lang po ako dito ng mga konting wiring pa. Tapos dito sa TNB, mapapansin nyo, pinabaklas ko muna kasi nga may problema po kasi to, may tulo rito. Yan dito sa pinaka-slab. Bali ang ginawa nga po pala namin extension dito ay ito. So ito walang ka-problema. Pero yung na-turn over po sa Lumina, so ito, aayusin po namin to. Yan. Yan bali sa mga susunod na araw po, papaumpisa na po natin yung mga preparasyon po nito. Yan para kahit papaano may nagagawa rito. Basta maayos lang namin to. Yan bali nakaano po siya ngayon, naka-schedule ngayong araw. Yan, nagdala pa ako ng mga additional na local marine plywood. Yun po yung ginagamit natin na na kahoy para po sa mga cabinet. Yan po. Yan dito sa taas. Yan bali yung finishing painter lang natin ang hinihintay natin para mabigyan po ito ng mga preparasyon. Ayan, ito yung ating closet dito. Yan, isa. Bali, meron po siyang yan, open shelves. Tapos may drawer sa baba. Tapos ito isa para sa pinaka-hanger rod na. Yan sa closet niya. Tapos dito naman, ayan, halos buo na rin po ito. Yung mga pinto niya, okay na lang. Maglalagay na lang po ng mga marking sa pintuan. Para pag binalik, hindi na po tayo malilito. So dito naman may tatlong open shelves siya. Tapos dalawang drawer. Tapos hanger rod, tapos sa pinakababa naman yung mga pantalon. Yung mga nakatuping damit, ayan. Ayan, bali pinauuna po natin to. So, ang problema nito, ayan, naka-epoxy na po yan. Yan, pinapauna lang po natin. Tapos yung may mga bitak, applyan lang po muna ng concrete epoxy. May ano na pala to, no, epoxy. Ano, okay na to. Yung ano na lang ang hahabulin. Yan, habulin. Tapos pagka malinis na, samantalahin natin yung panahon, baka pwedeng i-waterproofing. May waterproofing tayo dyan. Oo. Yan, papauna po muna natin to para ano po, safe na yung gawa. Hanggat hindi maayos ang ibabaw ng bahay. Kasi ang puso ng bahay talaga, yan, nandiyan sa bubong, nandito sa slab. Yan, hanggat hindi ayos yan, magkakaroon po ng problema yung mga magagandang ilalagay natin sa ibaba. Kaya dapat dito maayos kasi yung ibabaw ang unang tumatanggap at sumasalo ng ulan, ng tubig ulan. So ito, papauna po muna natin to. Nandito na po tayo sa Anyana Bel Air West Project. Yan ang huling naging content ko po rito, yung kapitbahay po nila client. So wala pa po tayong update dyan sa kanila kung itutuloy po nila yung sa gutter. Pero kinausap na po ako nila na gusto po daw talaga nilang papalitan. Ngayon na nalaman nila yung mga suggestion natin, yung opinion natin tungkol sa renovation, syempre medyo magastos din po kasi yan.
Dahil hindi lang naman po gutter yung papalitan natin, babaklasin din po yung bubong. Makakasama po sa scope of works yun, pati yung yung mga flashing. Bali sa transition ng trabaho, bago pa natin mapalitan yung gutter, kailangan po nating baklasin yung flashing at saka yung bubong. Siyempre dadaan yun sa repair at saka dadaan din yun sa maintenance. So ayun, bali sa nakikita ko, baka ano pa to, hindi pa po talaga to mapa-priority. Kung sakali man pong matuloy, lalaanan na lang po namin ng ibang schedule. Kasi meron pa tayong ginagawa dito. Yan, mako-compromise naman po kasi yung natin dito, trabaho. Ayan, project update dito sa Annabel Airways project. Hindi yata ako nakapag-vlog dito kahapon. Ang tinutukan ko yung project natin sa garden at saka yung project natin sa Phase 6. So ayan. So bali dito, pinaumpisahan na po natin yung installation po ng rito. Ng tawag dito, ng gate at saka ng fence grills. Yan. Yan, pinaumpisahan na po natin. Tapos yung tiles sa balcony, halos matatapos na yan ngayong araw. Tapos ito, nagpapa-wiring na po tayo rito sa baba po ng balcony. Gawa ng may ano po tayo dyan, may ceiling framing. Yan, bali ang ilalagay natin na ilaw dyan sa ilalim ng balcony, bali 4. Tapos dito naman po sa garahe hanggang papunta po rito sa may outdoor kitchen, bali 8 ilaw naman po yan. Yung isang ano niya, yung isang outdoor ano niya, isang outdoor aircon niya, dito po mapupunta. Yan, parang yung ginawa namin sa Anyana is, ito nga po pala mga karos, itong bahay na to, inabutan na po natin na syempre yung floor area na yan gawa na. Yan, gawa na po yung floor area niya. Kaya yung magiging plano na lang po ng location ng AC niya kung nasaan po banda malapit yung outdoor. Ganun din po rito sa gilid, yung outdoor dito sa gilid. Tapos yung isa, yung nasa living area, dito lang po banda sa may garahe. So ito yung pinaka madali, pinakamalapit lang. Assignment, pagpapabricate po ng ating fence grills at saka gate. Assignment din, styles installation, then electrical. Yan, ngayong araw sa Annabel Airways project. Yan, dito. Tapos ang update na rin po rito, ito yung ating kitchen slab. Sa kitchen slab, bali ito, nakaabang tayo ng butas dito, yung kailangan yan, para po ito sa flexible hose. So pwedeng maglagay pa sila ng additional na lutuan dito para sa pang outdoor. Plus meron pa po rito kitchen sink, yan dito natin nilagay. Yan. Ito medyo malapit na po pagka umuulan, medyo ito medyo malayo na kung maglalagay sila ng lutuan, medyo malayo na rito. Tapos dito yung sink natin, kitchen sink. Tapos yung mga nagawa nga po pala rito, ayan, may bubong na po to. Tapos naglagay pa rin po kami ng hardplex. So ayan, nabasa kasi wala pa siyang wala pa siyang flashing. So si Peisenberg naman, okay lang naman po yan na mabasa. Yan, wala naman pong kaso dyan kung mababasa siya. Kapag natuyo yan, babalik lang po yan sa dati. Yan, tapos naka primer coat na rin yung roofing framing na ginamit namin na tubular 2x2. So flashing na lang po to, pasusukatan natin ng flashing. Kasi tatanggalin natin yung pinolik board dito. So dito hindi pa po namin itong tinatapos kasi yung sa sa installation po rito halos okay naman na po. Yan, yun na lang ang kulang, yung paglalagay po ng Peisenberg dito. So ilaw, meron naman na po siya. Tapos may mga incomplete pa tayong wiring dito para sa ilalim ng cabinet. May mga pailaw tayo rin. Tapos yung sa aircon, yung conduit pipe na yan, yan na po isa linya. So kada aircon may sarili po siyang breaker dito. Materials natin, yan, meron pa naman tayo rito kompleto. Kasi ito nalagyan na ng kisame. So yung kisame namin dito hanggang kalahati lang. So hintayin lang po namin yung magkakabit ng copper tube po rito para makompleto namin to. Yan, yun na lang naman yung kulang yung sa copper tube line. Pag natapos yun, pwede na natin makakompleto to. So nga pala, meron kaming inabang na wiring dito na para sa saksakan ng TV. Kasi ang plano ni client owner dito na kapag po nagkaroon po ng bed frame po dyan, gusto nila may wall partition. So wall partition, pwede po yun gawa po sa tubular. Yan, pagka nagkaroon na ng tiles.
Yung wall partition, tapos yan, magbababa tayo ng wire dun para meron silang TV bracket. I-check natin yung sa balcony rito. Ayan. Ito nga po pala yung reference ng ano namin, pinaka gabay. So ito tinaas-taasan ko. Yung luma niya kasi nasa 90, medyo nakakailang medyo mataas pa naman yan. So ito ginawa kong 1 meter. So 1 metro po ito. Yan, simula papunta po ron. Yung height ginawa natin 1 metro. Pero pag mga medyo matataas na, third floor, mas maganda po sana mga 1.1 yung height para hindi nakakailang. Yan, hanggang dito banda sa dibdib na 1.1. Pero ito 1 meter tinaasan ko. So original na height nito is 90. Nakakailang po kasi ayun, nakakalula mataas. Yan. Ito is sa balcony. Yan, yung nakikita nyo mga butas na yan, yan yung parang pinaka vertical namin para dun sa gabay. Yan, para pagka tapos po tayo, yan, naka-intact po dyan yung ating tubular frame para matibay. Hanggang dito po yan, paikot hanggang nun. So ito matatapos na. Yan, mga ilang peraso na lang yung kakabit. Tapos meron tayong floor drain dito. Ayan yung isang floor drain natin. Tsaka yun yung isang floor drain meron din dun. So wala po siyang pasumana. Tapos dito ayusin na lang natin dito yung sa flashing. So sa ngayon may mga bakal pa. Mahalaga na ilatag na po natin yung mga yero. Yan. Yung pagka makaluwag-luwag po, yung ipapalipat ko lahat ng rito, lang gamit sa baba. Ang kailangan malinis na to. So ito na lang yung pending. Pag nagkaroon ng gabay yan, diretso primer natin. Tapos sabi ni client owner kung ano po yung rito, kung ano po daw yung magandang pintura. So pwede naman siya mahuli kahit primer coating lang po na. Yan, mas okay na po muna yun. Ngayon pagka finishing na, yung pag-aralan natin kung all black or may ibang combination color. Ay, hangin. Meron daw pa parating na bagyo. Ngayon daw yung landfall nun sa Pilipinas. Yan, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Yan, sana naman hindi ganun kalakas. Hindi ganun kalakas ang bagyo. Bagyo daw, kuya. Hindi naman ramdam Yan nga, alanganin na naman. Pero sa daw, lumihis according sa balita, lumihis daw. Tapos siya nga pala, may dumating na rin pong mga tubular dito. Ayun, 1 by 1. 20 pieces po yan lahat. So tingnan natin kung magkasya na po yan dito. At saka dun sa gabay, paikot. Kung magkulang, dagdag na lang. So yan po yung pinadeliver natin kahapon. Ayan mga karos, hanggang dito na muna yung update natin dito. Yan, mamaya kakausapin ko po yung tropa bago tayo umalis. Ang susunod ko pong pupuntahan yung City Mini Home Depot branch dito sa Biga. Yan, bibili tayo ng tiles para doon sa Garden Premier Project. Yan, additional na tiles para po doon sa ginagawan po ng ating installer ng tiles sa hagdanan. Yan. Okay, tara. Dito na tayo sa malaking branch ng City Mini Home Depot, Biga branch. Ayan na, pakalaki. Si Bricks. Ito nga pala yung ginamit namin na tiles doon sa Garden Premier Project. Yung niya, yung sa hagdanan. Ito pare, tig 15. Tig 15 pieces. Ayan yung tig 15 30 by 60 na tiles na ginagamit po ng installer natin doon sa hagdanan. Yung presyo niya is 2,250. Tig 15 na yun. Salamat pre. Thank you. Ihatid ko po muna to sa garden. Tara. Sumaglit ako dito sa Garden Premier Project. Ayan, nagdala tayo ng tiles dito. Tapos binila ko na rin nga po pala ng ibang pao na materyales yung project doon sa Phase 5. Yan, lilipat na yung isang master painter natin doon. Yan, kuya. Wala na.
Tig 15 lang, Wino, di ba? Yung ano, stick wheel mo, kunin mo. Alright. Thank you, thank you. Yan, mga pinapaayos natin. Ito. Tapos yung isang kasama natin, yan, pininturahan niya yung handrail ng white. Maganda naman, pero as per client kasi, kung ano yung original na color ng gate, yun tayo. So, pinakita niya lang kung maganda. Maganda naman po kasi nagkaroon ng highlights, pero ang mga handrail po kasi laging hinahawakan. Medyo pwede siyang madumihan. Kuya, pakinis na lang na, no? Liliya ko nga eh. Oh, ikaw. Magaspang. Oo. Ililiya ko. Sige. Pakiano na lang. Spot yung mga makikita mo dyan. Pinatiga ko direct ako kung maganda yung design. Wala, narinig mo naman. Nag-usap kami ni Ma'am. All black yan. Ayan. Tapos ito, pinasuyo na natin. Dali lang. Tapos dito yung mga... Ano na pala tayo, no? Parang general cleaning na, no? Yung mga lumagpas, inaayos na. Yan, yung mga lagpas po na yan, yung mga pintura sa mga gilid, yan, pinapaayos na natin, pinapatanggal na. Tapos yung screen dito sa sliding door, naikabit na nga rin po pala nila, yung kahapon. Ayan na. Yung ganito nga po pala, hindi po namin to pinapalagay kung hanggat hindi pa po natatapos yung linis dito. Maganda yung mga nasa 98 or 99% na yung linis ng area bago po ito ipalagay. Kasi pag yan nadikitan ng pintura, napakahirap po tanggalin. Yun na. Ayan. Ito, kinakabit na pala ni Louie. Tapos bibilang ko na nga rin po pala ng ilaw to. Yan, bibilang natin ng ilaw. Meron pa nga po palang ilalagay dito na 1x3. Yung common na nilalagay namin sa riser po nitong ilalim ng cabinet, 1x2 po yun. 1x2. Pero dito po kasi, ang request ni client owner is 1x3 para ma-hide po natin ng bahagya yung mga saksakan dito tsaka switches. Yan, kaya medyo mataas yan. Kasi na-request nila. Sa ibang gawa naman namin, naka-expose po. Dito, pinatago po nila. Yung water filter, yung pinapakabit na po natin. At saka, alay? Nakaganyan lang. Ano lang ba? Nakapatong? Nakababa lang. Nakababa lang. Filter, mapapalitan. Tama. Kasi pagka nakataas, maglalak na. Hindi na maaabot. Hindi na matatang. May way ka ba para hindi gagalaw? Hindi naman. Hindi siya. Yung paa. Ayun, ayos. Dali lang. Kukunin ko lang uli yung sukat nito. Tapos, pagka lumabas po ako, yan. So, ito po muna yung update dito. Tapos yung tungkol po dito sa hagdanan, yan, nandito na po yung installer natin. Antayos dito na siya. Yan, dyan sa may landing, pababa. So, ito, talagang hindi siya pwedeng mabala rito kapag nagkabit siya. Kaya yung taas, may iwan po muna ng bahagya po yung mga trabaho doon. Mga gawain dito, puro dito lang po muna sa baba. At saka rito sa exterior. Yan. Bali mga karawas, kakatapos lang po natin mag-break time. Ayan, kakatapos lang natin mananghalian. Kaya ba, nananghalian na din. Ayan na, bali, shoutout po kay Ann Maricel Condilla. Ayan po. Yung mga bahay po na nire-renovate natin, yun lang po talaga yung pinakasukat niya. At wala na pong iba. Meron naman pong mga nagpapagawa po talaga ng bahay na prepared nila yung ganito, yung ganitong area. Sa papakuran na lang kaysa gawing garahe. Mas pinakikinabangan nila. So sa mga sa mga subdivision po na nire-renovate namin, talagang yung iba talaga wala po talagang carport. Maliban na lang po dun sa Garden Premier Project, yun malaki po yun. Tsaka dito sa Anyana Bel Air West Project. Pero yung mga ibang nagiging project natin dito sa Lumina at saka sa ibang project, yun lang po talaga yung mga binibigay na sukat sa kanila. 54 square meter, 36 square meter, kaya iba talaga, wala na pong carport. So yun po yun. So depende po yun sa turnover ng developer doon sa mga client owner. Ayan, hindi naman natin pwedeng ipilit na lagyan po talaga ng ng carport. Tsaka magdedepende tayo doon sa ipinagagawang renovation ng kliyente. Maraming salamat nga po muli sa mga nagko-comment na kagaya ni Sir June Silva regarding po doon sa music video natin. Maraming salamat po kasi na-appreciate nyo po yung aming bagong music video dito sa Lienaki TV Vlog. Salamat po.
Gusto ko lang po sana magpasalamat at shoutout na rin kay Sir Jojo Salvante. Yan, napapansin ko pag-upload pa lang po ng video natin, siya po yung unang nagko-comment palagi. At saka yung iba din po na unang nagko-comment. Yan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa palaging pagsubaybay, lalo-lalo na pag umaga. Pag-upload pa lang natin, minsan maaga, alas 6, 6:30, 7, 7:30 or 8 ng umaga. Yan, nakasubaybay na po agad sila. Yan, maraming salamat sa suporta. Shoutout na nga rin po pala kay Sir Lemon Binalagay. Yan, God bless po. Yung ano po, yung sa Anyana Bel Air West Project, hindi na po tayo naglagay ng sukalo. Kasi pag tiningnan po siya sa harapan po ng bahay, masyado pong makapal po yung pinaka-slab ng balcony. Kaya hindi na po tayo naglagay pa. So unless kung kami po yung talagang gumawa ng balcony, kagaya dun sa Garden Premier Project, kami po yung gumawa talaga ng balcony po dun. So yun, pwede po yun, na lalaparan pa natin. Pero yung meron po kasi meron po kasing existing na balcony na po, yung Anyana Bel Air West Project. Medyo bibigat na po yung load dun sa balcony. Kaya hindi na po tayo nagdagdag ng additional na sukal. Bali mga karawas, papunta naman tayo ng newly subdivision. Yan, ilang araw tayong hindi nakapag-vlog doon. Pero lagi akong pumupunta doon. Yan, minsan kausap natin yung client owner, yung may-ari po ng bahay. So let's go. Konting update, pasilip dito. Yan, nandito tayo sa Phase 5 project ulit. Ayan na. Yung pintor sana na mag-uumpisa rito para dun sa mga pintuan at hamba. Bali, nasa ano po siya? Nandun sa Garden Premier Project, doon naka-duty. So yung mga materials na nilagay natin dito, bukas pa po magagamit. Ang susunod na installation natin dito for finishing carpentry, yung TV console dito. Tapos yung sa bar counter, ito dito. Pero sa ngayon, paghahanda lang para po sa bagyo na paparating. Kaya ito muna yung tinututukan natin. Ayan. Pero ito may may hinges na. Ayan o. Ayan na, may hinges na po siya. So, cabinet handle po. Meron din po itong cabinet handle. Ayan na. Concealed hinges. Tapos may drawer po tayo dyan. Ito na yung drawer guide, yung ginagamit namin. Ayan. So sa ngayon, ito po yung pinauuna natin. Ayan, nag-a-apply na po ng rito, waterproofing. So ayan po yung mga pinagawa natin dito. Malagkit. Siguro mga dalawa dalawang balik para sigurado. Oo. Ngayon i-offer ko sa may-ari na pa-installan po ng tiles to. Yun ang mas maganda pag naka-tiles na. Yan, ito naman po ang window. Gagawa naman po namin ng opening para kung sakali pong may magme-maintenance ng bubong at saka magme-maintenance po nung sa aircon. Yan, at least may daanan na dito. Ngayon kung naka-tiles to, mas tatagal po yung buhay nito. Ngayon yung gagamitin na tile grout doon, yung epoxy. Yan, para talagang maayos na. Pag natapos to, may pagpapatuloy na yung mga kulang sa baba. Maganda sa islam. Ganda power mix. Yan na. Kaya ang dalawang patong para maging gray. Yan, bali nag-shoot pa ako ng video dito habang nandito pa tayo. Yung maganda daw maganda daw tong materialis. Yan, power mix by Bostik. Pwede bang pahiram ng galon, dog? Ipapakita ko lang dito. Ito po yung ginagamit namin. Ayan o. Ano po to? Nirekomenda po to ng kaibigan kong engineer. Yan na. Yan na. Sabi daw niya, kapag sa mga slab, mas maganda daw to. Actually, may brand kami na ginagamit, matagal na. Pero syempre, mas maganda kung susubok din tayo ng iba. So, recommended ng engineer to. Tsaka nakita ko rin yung review nito sa mga ibang vlogger. Kagaya ni Reg Builders. Ito po yung ginagamit nila sa slab. Kasi itong slab na to,
Tinurnover ko to na naka waterproofing eh. Pero yun nga, nung bumalik kami rito, feeling ko parang nag-iba siya. So ito, mas maganda to. So gagawin namin dito dalawang coat. Ngayon kapag natapos po to, yan, nanonood naman si client owner sa mga vlog natin. So ask ko sa kanya kung palagyan namin ng tiles. Syempre additional yun, pag-uusapan namin. Additional. Tsaka mas ano po yun, mas maganda yun kasi mas malalaro natin yung klibi ng tubig. Yan, kapag umulan, mas malalaro natin na dun talaga dediretso yan, yung tubig. Bali mga karos, nandito na tayo sa New Leaf Subdivision Project. Ayan. Yung project natin dito, bali meron na siyang existing na unit. Yan, bali 90 square meter lot area. Yan, bungalow. Okay, bali hindi tayo nakapag-vlog dito ng mga 2 araw. Pero lagi naman po tayo nagpupunta rito. Yan, minsan ka video call natin yung may-ari. Ito na nga pala yung panambak ko. Naitawag ko na po to sa regular na naghahakot po sa atin. Yan, medyo madami to. So nakikita ko kung kakayanin to, mga dalawang truck, 2 balik. Medyo madami. Yung natirang pamorma rito, dadalhin ko rin po to sa Lumin Homes Phase 6 project. Yan, tingnan natin na kung hindi na po nila gagamitin to, pwede na po natin tong pwede na po natin to i-pull out. Pero meron po kasi tayong mga rito eh, may mga lababo pa. Magagamit rin po natin tong pamorma sa interior at saka sa outdoor kitchen. Yan. Ang unang ginawa natin dito, bali nagtantos na ako ng mga linya. Pero unahin muna natin dito sa labas. So ito, nadagdagan. So okay na kay client to. Yung taas ng cladding okay na. Tapos nung huli, hindi pa nadadagdagan dito. Ayan, nadagdagan na. Medyo mataas na rin yan. Tapos may deliver tayo na isang elf ng truck ng buhangin. Yan, na-deliver to kahapon. Yan, meron. Tapos yung semento meron din. Check natin yung plastering dito. Yan, patapos na. Ayun, malapit na po matapos yung palitada. Ayan, tapos na yung palitada. Medyo malaki-laki. At saka may may konting delay din gawa ng hindi naging maganda yung weather din dito nung last 2 days. Pero ayan, matatapos na. Kapag kapag natapos na, bilang lang tayo ng mga ilang araw, tapos magandang panahon para sa waterproofing. Yan, natin to, idedire-diretso natin to. Tapos yung pinakakanto dun sa ibabaw, pinano ko po yan, pina-level natin, pinapantay natin. Nagdala tayo ng rito, aluminum 1x2 para sa bara. Para pag nilagay natin yung capping, maganda. Yan ang isa sa yan, sekreto po ng ng maganda rin yung installation ng mga flashing ng bubong tsaka capping. Pag maganda yung iniwan na plastering, lalo na yung sa kanto, sa ibabaw, yung maganda rin po yung kakalabasan. Okay na tayo rito. Yan, okay na yung sintada. Naghihintay na lang po ako ng go signal nila client regarding do sa tiles na gagamitin sa poste. Yan, medyo advance lang naman tayo. Hindi pa naman niya magagamit ngayon kasi kita niya, ang dami pang ginagawa rito, ang dami pang plastering. So ang kailangan lang po natin munang gawin ay mag-stock ng mga gamit. Yan, para mabilis tayo rito. May mga gamit na kailangan. Ayan. Ito yung update sa pagbabawas ng lupa. Yan, halos sa 5 cm yung binaba dito. Yan, para pag nag-gravel bedding pa tayo. Yan, halos onti na lang. Pero doon medyo medyo mataas na yung tinanggal natin na lupa ron. Kasi lilinyahan po natin yan eh. Panibagong linya. Ito nga pala yung dumating na materyales. So bukod sa simento, may kasama siyang ABC na tile adhesive. Yan, meron na tayo rito. Tapos meron din tayong ready fix. Ayan, meron na. Siya nga pala itong submersible pump natin. Kukunin ko pa po pala ito, dadalhin natin sa phase 6. Gawa nung nag-ulan-ulan doon, napuno yung column. Pero which is maganda po yun. Yung bagong buhos na column natin doon, and napatubigan para mas lalong tumibay. So ito yung napili ni client owner na materials. Tapos ito PVC panel. Yan, gagamitin po yan dito sa loob ng bahay hanggang sa may kusina. Yan, doon naman po sa magiging kisame, wala po tayong kisame rito sa may outdoor area. Bali industrial look finish po yung natin dyan, yung bubong.
Yung meron pong nakikita yung mga bakal plus yung piston board, yun po yung gagawin dyan. And dito yung magiging location ng room. Bali, naglagay na ako ng markings dyan sa demolition dahil itong bintana na to, yun ang tanging ililipat dito. Tapos dito mapupunta yung pinaka indoor unit ng aircon. So yung copper tube gagapang puron. Kaya bago matapos tong kisame talaga, yung linya ng copper tube, bali ililipat na po doon. Tapos dito naman magbabaon kami ng tubo. Yan, naglagay na tayo ng marking dito. Yung tubo na 3-port para sa drain pipe ng AC. Tapos ito yung tatanggalin po itong pader na to. Abang ng saksakan para sa wireless na CCTV camera. Tapos dito magkakaroon tayo ng location para sa automatic washing machine. So drain line at saka water line. Tapos yan may outlet. Tapos banda rito nag-request si client ng nasa 60 by 180 cm na kitchen counter sink. Kami pagka nagle-layout niyan, yung binibase namin sa 60 by 120 or 60 by 60 para walang masyadong siroho. Sakto lang. Tapos dito floor drain, utility area na to. Floor drain at saka faucet. Yan, dito mapupunta yung pinaka pagpasok pala ng pinto rito. Tapos may bintana. Yan, dito mapupunta yung pinaka niya, lutuan, cooktop. So sa baba nun merong saksakan. Tapos yung pinaka gas tank niya nandun sa labas. I-bypass natin para wala rito sa loob. Tapos nandito banda yung kanyang kitchen sink. Tapos dun banda sa dulo yung refrigerator niya. Yan, nagabang na tayo rito ng dalawang outlet sa pagitan po ng cooktop at saka ng sink. Yan, medyo iano namin yan. Ilalariyo natin ng onte, tapos iaangat natin ng konti yung mga saksakan. Hindi lang naman yan yung rito magiging plano. Baka meron pa yan dito sa ibabaw. So sa ngayon, kailangan may abang na dyan para kung sakali may dagdag, kung sakali magpagawa siya ng mga cabinet, may may pagkukuha na ng linya o ng light. Tapos ito matatanggal po to. Ayan, naglagay na tayo ng markings dyan. Ayan, tatanggal yan, gagawing pader. Tapos ito, isa masintadahan pa po to. Ayan, CHB laying dito banda. Tapos ito, yan, matatanggal to. Ayan, matatanggal. Tapos CHB laying naman po rito. So may naman tayo rito, may perspective. Ayan. Ayan, tapos nakapag-forward na rin po sa akin sila client owner ng tiles na gagamitin dito sa TNB at saka sa floor area. Tsaka dito. So sa ngayon hindi po muna natin to pupunuin gawa ng dito rin po kasi nagpapahinga yung mga gumagawa at saka dito rin po kasi natutulog yung mga gumagawa. Baka maubusan sila ng pwesto. Siya nga pala, kung sakali magpapa-deliver naman tayo ng tiles sa mga flooring, just in case na may tawag dito, may concrete topping na. So pwede naman natin dito ilagay yung tiles. Yan. Tapos ito, nakausap ko na yung maghahakot. Sabi nga daw baka mamaya. Tapos yung regarding nga pala sa palitada rito, syempre gumagamit kami ng waterproofing compound, Sahara. Yan, bumili ako ng isang box pero halos paubos na yun kasi gumamit din po yun sa sa mga tawag dito, sa asintada. Yan, napabili na po yung natin dito, yung iniwanan natin ng pondo. Ngayon kung sakali may mga kailangan dito, siya na rin po yung tatakbo, bibili. Yan, patapos na po. Kapit na matapos yung wall plaster. Yan. Abangan natin kung ano yung gagamitin dito ng mga tiles. Sana pagkasunduan namin. So ito, isa pintura na lang pero maglalagay ako ng design ng grove. Tapos ito mga poste, meron po siyang tiles sa harapan, sa front face ng poste. Pero yung pagdating po doon wala na. Maganda rin na gagawin po dyan. Pwede naman din na kung ano yung pintura ng ilading niya na rin po dito sa gilid. Yan, mas malaki po yung poste dyan. Yan po yan, ito, tsaka yung nandun sa gitna, tsaka sa dulo, malalaki yung poste. Yun yung nandun sa plano. Ito yung update dito sa, sa New Leaf Project Subdivision. Siya nga pala mga karo, share ko lang.
di ba nawalan ng ano rito, nawalan ng cellphone yung mga gumagawa dito. Ano pa lang yata sila nun, wala pang 1 linggo. Yan, nawalan po sila, nalooban po tong bahay na to. Ngayon, good news. Yan na, may kapalit na po yung cellphone. Ayan. Yan, may kapalit na. Yan, bali naghati na lang po kami. Yung ano po yun, nakakuha ko po ng hindi naman malaki yung presyo. Pero kahit pa paano, magagamit na nila. Magandang klase rin, Android din. Para hindi naman po masyadong hindi naman po masyadong mabigat sa kanila, at saka hindi rin mabigat sa akin. Yung naghati na lang kami. Siyempre para hindi ko kasi kaya din talagang ibigay din ng ng libre lahat. So hati na lang kami kasi meron din po akong mga pending na bayarin para sa power tools. Kagaya dito, may bagong tao rito. Siyempre nag-invest din ako rito. Yan, hati na lang kami. At least kahit papano, natuwa naman sila. At siyempre mahirap mag-stay in. Yan, malilibang na sila. Meron na silang pagkakaabalahan po. Tsaka siyempre may contact. Siyempre may mga mahal din po sa buhay yan. May pamilya yan. Kaya kailangan may contact din po sila. So ito na yung inaasikaso nila. Hindi ko muna to ipo-pull out. Ayun dyan yung mga ibang inaasikaso nila. Plastering dyan sa gilid. So sa mga susunod na araw, yan, tatansyahin ko po yung kailangan matira rito. Tapos yung plumbing dito bago tayo magbuhos. So yan po yung mga asikasuhin natin. Ayan, binalikan natin yung gumagawa rito. Pang ilang patong na to? Pangalawa. Ayun. Ewan ko lang kung magkatulo pa. Baka may nakatira na ng multo niyan. So yun nga, masasuggest namin sa may-ari na i-tiles to. Yun lang naman. Pero nakadepende naman sa may-ari. Kasi yun, pag naka-tiles to, malilesen siya sa maintenance. Ito kasi, baka yearly gawin to pagka nagkataon. Yun. Okay, dito ko na po tatapusin yung vlog natin ngayong araw po ng Miyerkules. Yan, kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Yan, God bless po sa ating lahat. Ito pa lang po muna. Yan, natapos na. Nakailang ka? Galon? Isa lang, kaya na. Oh, isang galon, kaya na to. Tapos yung 2 galon natin, doon yung sa likod, ipang waterproofing. Sa harapan ng, sa harapan. Oo. Oo, yung 2 gilid. Yung 2 mano. Alright.